So ayun, nagbiyahe tayo, umuwi ako sa amin at nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Biglang may tumawid. Doon binusinahan ko, yung ilaw yung nagra-rapid, then yung busina pa hinto-hinto. So ang pagkakalam ko siguro pwedeng sa battery or sa fuse yung ano niya, yung diferensya niya. What's up mga ka-phantom? So good morning. Kagabi sana ako magbablog, kaso nga lang umulan. Ayun, hindi tayo natuloy. So ngayon, ngayong umaga i-check ko yung motor ko kasi hindi natin na-check nung nakaraang araw. Kasi itong itong motor natin, hindi na natin masyadong nagagamit tuwing papasok tayo ng trabaho. Yun, lumipat na kasi ako dito sa sa malapit sa amin. So hindi ko na kailangan pang mag motor. Tawid muna tayo. Oh yun, matagal na kasi nating mga magto 2 months na sigurong hindi natin masyadong nagagamit tong motor natin. Nagagamit lang natin nito kapag umuwi ako sa amin. Doon lang natin naiarangkada yung sniper natin. Pag ginagamit ko yung motor ko, gabi ko siya nagagamit. Kapag umaga, minsan na-start ko siya, pero hindi katulad ng dati na lagi-lagi kong ginagamit. So yun pala yung disadvantage niya pagka yung motor natin paminsan-minsan mong ginagamit, bali yung battery niya humihina. Pero sa tingin ko naman mga ka-phantom, yung battery niya kaya niya pa namang i-manage yung ating starter. Kasi napansin na yung ating busina medyo humina kasi 'di ba naka-rapid horn tayo. So pagka ginagamit natin yung aftermarket na na horn natin, umiiba yung tunog niya. So itatry ko sanang palitan yung fuse, baka sa fuse lang yun. Medyo siguro medyo luma na rin yung ating fuse kasi magwa 1 year na yung ating naikabit na aftermarket na busina. So nung nagpa-install tayo ng accessories, so yun yung isa sa sinabi nung nag-install na si RK Moto Kalikot, ang ang masisira lang daw is yung mismong fuse. So ayun, nagbiyahe tayo, umuwi ako sa amin at nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Biglang may tumawid. Doon binusinahan ko, yung ilaw yung nagra-rapid, then yung busina pa hinto-hinto. So ang pagkakalam ko siguro pwedeng sa battery or sa fuse yung niya, yung diferensya niya. Hindi ako makahanap ng pwesto. Ipapakita ko sana yung natin, yung sinasabi ko na pumipiyok yung busina natin, pumapalya na. So ipaparinig ko na lang. Ito, okay naman yung yung ngayon, okay naman yung busina natin ngayon, kasi yung ginawa ko kasi kahapon pagka uwi ko dito sa sa Tugigaraw, binuksan ko kagad yung sa may fuse. Then yung ginawa ko, tinanggal ko yung fuse at yun, at binaligtad ko yung yung pagkakalagay. So nung tinaray ko naman, naging okay na. Siguro lang, medyo kinalawang lang. Kaya yun, tinanggal ko, then binalik ko lang din. So okay naman yung niya, yung okay naman na yung busina. Ay ito, okay na. So siguro sa lang, sa fuse lang yung natin, yung sira nitong busina natin, kaya hindi tayo nakabusina ng maayos kahapon.
Akalain mo kalagitnaan ng biyahe namin biglang nawawala, pumapalya yung busina. So yun pala yung nagiging problema. Kasi kahapon nung tinanggal ko yung tinanggal ko siya sa mismong lagayan ng fuse, medyo may puti-puti akong nakita. Siguro yun yung nagiging problema minsan sa mga fuse. Kailangan mo pala siyang tanggalin paminsan-minsan, then ibalik mo. Well, anyway mga ka-Phantom, yung natin ngayon, yung content talaga natin ngayon is yung update sa nilagay nating brake pad ngayon. Sa ngayon napakaswabe, napakalakas ng ating brake ngayon. Malayong-malayo talaga sa stock kung i-compare natin. Kasi eto mga ka-Phantom, yung natin, yung ating brake pad ngayon, sobrang ganda ng kapit. Napakaswabe mga ka-Phantom. So yun, madaming tao dito sa labas. Napakaswabe ng kapit. Eto, napansin ko yung pagbe-brake natin ngayon. Dati kasi kapag nagbe-brake tayo is medyo matigas siya. Matigas na kapag pinilit mo, parang parang iba yung kapit niya. Mararamdaman mo kasi talaga kapag sa stock. Pero malakas pa rin naman yung brake ng stock. Pero kung nagamit nyo itong ceramic brake pad, napaka-solid. Alam mo yung kapag tuwing nagbe-brake ka, tuwing pinipiga mo yung front brake and then yung rear brake, pag pinagsasabay mo sila, napaka-swabe. Napakalambot ng pag-brake mo sa kanya. Then yung kapit, napaka-swabe. So maganda tong nailagay natin, kasi una nating nailagay to, syempre kailangan nating i-brake in yung brake pad. Inikot-ikot ko muna. Wala kasi akong dalang strap dito sa helmet ko, kaya hindi ko siya na video. Nung una medyo okay naman, pero may konting dulas sa una. Pero pagka tumagal-tagal na, sulit na sulit talaga. Pero yun nga, yung ating brake pad, hindi natin alam kung ilang odo yung kaya niyang itatagal. Kasi yung stock natin, tumagal siya ng 18,000 na odo. So itong itong ceramic brake pad natin, sana mapantayan niya yung stock natin, para ito na lagi yung ilalagay natin. At syempre kapag nagpalit tayo ng brake pad na malakas, yung magiging natin dito, yung magiging problema natin soon, yung ating gulong. Ayan, yan yung papersa kasi sa lahat. Bawat natin, pitik ng brake natin, sa gulong lahat. So ayun, okay pa naman yung natin, yung gulong natin, maganda pa rin naman. So ito mga ka-Phantom, yung natin pala, yung motor natin, binilan ko ng bagong side mirror. Kung mapapansin nyo, ganda nung natin, side mirror natin. Ito yung rear side mirror. Nabili ko siya sa Shopee. So yan, gagawa tayo ng natin, ng vlog natin dito sa mga accessories na nailagay natin dito sa motor natin. So ito kasi is inuunti-unti ko lang siya, hindi ko pa siya nakokompleto. So yun, mas magandang unti-untiin naman kaysa i-aswan mong bilhin lahat. Baka masyadong magastos. Sa gulong naman natin mga ka-Phantom, wala akong masabi sa Maxxis tire. Basta meron lang siyang tamang hangin, walang nagiging problema. Tsaka wag nyo masyadong gawing matigas yung gulong nyo, para kapag nag-brake kayo, kakapit talaga yung mismong brake nyo. Kasi kapag may matigas yung gulong nyo, yung mangyayari dyan, dudulas kayo. Lalong lalo na kapag basa yung daan, mawawalan kayo sa control, ma-aksidente kayo. So ayun mga ka-Phantom, brake test tayo. Try nating paabutin ng 70, ayun, tapos brake. Ayun
So ayun, papansin nyo, 'di ba, ang lakas ng ano niya. Malakas talaga yung paghinto natin, no. Kasi pagka unang naglagay kayo ng brake pad, lalong-lalo na kapag stuck lang, ano siya, nagiging sa una madulas. Pero kapag tumagal-tagal, nagiging makapit na. Yun din yung yung unang na-experience natin sa NS200 natin noon. Pero yung stock na brake pad ng NS200 ko noon, yun naman yung sobrang kapit, sobrang lambot i-brake. Dito ako medyo nagbago dito sa sa brake ko noon, yung unang labas nito sa kasa nitong motor ko. Kasi pagka brake ko noon talagang hindi masyadong kumakapit eh. Pagkalabas ko nga nito, first day pa lang niya sa akin muntik na ako na disgrasya. Muntik ako nakabunggo ng tricycle. So kung naghahanap kayo ng makapit na brake pad, i-try nyo tong ceramic na brake pad, Pitts Bike. Napakaganda nito kung gusto nyo ng talagang panghatawan, pang performance na brake pad. Ang ganda nung combination niya kapag ginamit mo yung harap tsaka likod. Mararamdaman mo talaga yung pagpipiga mo. So anyway mga kapantom, yun nga, gaya ng sabi natin nung last na video natin, gagawan natin ng review yung ating brake pad. So naman, every month or every 1,000 to 2,000 odo, i-update ko kayo kung mabilis nga ba siya mapudpod. Pero yun, hindi pa natin alam kung mabilis talaga siyang mapudpod kasi ngayon halos magti 3 weeks pa lang sabi mo na lang kulang-kulang magwa 1 month. Yun. So anyway mga Phantom, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated.